Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-10 araw ng Enyero taong 2026. Ako po si Daryl Shane Mary Gia Sandy. At ako naman po si Charles Draven Sama. Kami po ang mag-aatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Mainit Elementary School unang MES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Bagong halal na opisyal ng BPMGEA kilalanin. Cebu Scholars, inabisuhan ukol sa renewal at grant release. Mayor Benedito, pinangunahan ang Livelihood Assistance Program ng MCDO. Palarong Panlalawigan 2025, tampok sa local school board meeting. BAC at mga kawani ng LGU, tinalakay ang bagong patnubay sa Procurement Act. Social work interns ng WPU bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. MPOC, first quarter meeting matagumpay na idinaos. MCDC regular meeting, dinaluhan ni Mayor Benedito. Mayor Benedito, pinangunahan ang PTA oath-taking ceremony ng Palso Brooks Point. At BPNHS, Principal Edgardo Mutya, formal na nagpakilala sa lokal na pamahalaan. Magbabalik ang MES News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita. Bagong halal na opisyal ng BPMGEA, kilalanin. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni MES News Reporter Shania Rapa Budesa. Balitang Bayan! Isinagawa ng oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal ng Brooks Point Municipal Government Employees Association o BPMGEA noong Martes, Enero 6, 2026. Dumalo sa aktibidad ang mga bagong opisyal ng BPMGEA. Kasama si Municipal Administrator Edgar Lacandazo at iba pang kinatawan ng lokal na pamahalaan. Binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng pagkakaisa, integridad at responsableng pamumuno sa hanay ng mga kawani ng munisipyo. Magsisilbing gabay sa maayos na serbisyo publiko sa Brooks Point. Ayon sa mga opisyal, inaasahang magsisilbing tulay ang samahan sa pagpapaigting ng kapakanan ng mga empleyado at sa patuloy na paghahatid ng mahusay na serbisyo publiko kasama sa mga bagong halal na opisyal. Ang President Edwin E. Milgrito, Vice President Narciso E. Mariano Jr., Secretary Milabrin, Treasurer Amy Ermina D. Magbuhos, Auditor Marilo S. Cruz, PRO Christopher B. Ulahay at Business Manager Romeo S. Aspiras kasama ang 5 Board of Directors. Mula sa Mainit Elementary School, ako po si Shania Rapa Budesa, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Rapa. At sa Balitang Pangbayan, Cebu Scholars, inabisuhan ukol sa renewal at grant release. Para sa detalye, narito si MES News Reporter Kaylen Chloe Paguyo. Balitang Bayan! Inanunsyo ng Brooks Point Scholarship Initiative for Building Outstanding Leaders na ang pagre-renew ng Cebu Scholars ay sinasagawa lamang tuwing opening ng school year. Ayon sa pahayag noong Enero 9, 2026 sa kanilang Facebook page, ang mga kasalukuyang scholars na nakapag-renew at nakadalo sa release of educational grant noong unang semester ay hindi na kinakailangan mag-renew para sa kasalukuyang second semester. Ipinaliwanag ng tanggapan ng Cebol na sila ang magsasagawa ng verification sa mga rehistradong paaralan upang matiyak na ang mga scholars ay aktibong naka-enroll sa kasalukuyang semester. Layunin nitong masiguro na ang mga benepisyaryo ay kwalipikado
kwalipikado at makatatanggap ng educational na suporta ng maayos. Pinayuhan ang lahat ng mga scholars na maghintay lamang ng susunod na anunsyo, particular hingil sa schedule ng release of educational grant para sa second semester ng school year 2025 to 2026 bilang bahagi ng maayos at organisadong pamamahagi ng tulong sa mga estudyante. Mula sa Mainit Elementary School, ako po si Kaylin Chloe Paguyo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kaylin. Susunod, Mayor Benedito, pinangunahan ng Livelihood Assistance Program ng MCDO. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni MES News Reporter Clarice Jane Alcosaba. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pamahagi ng Livelihood Assistance Program o LAP sa pamamagitan ng Municipal Cooperative Development Office o MCDO noong Huwebes, Enero 8, 2026 sa New Municipal Hall, Labit, Barangay Tugtob, Brooks Point, Palawan. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng pamahalaang bayan na palakasin ang kabuhayan ng mga mamamayan at tiyakin ang tuloy-tuloy na suporta sa sektor na maliliit na negosyante at kooperatiba. Ang pamahagi ay isinagawa para sa renewal ng Livelihood Assistance Program na ipinagkaloob sa mga piling benepisyaryong kwalipikadong makapag-abil ng programa. Layunin nitong tulungan ang mga benepisyaryo mapanatili at mapalawak ang kanilang mga kabuhayan bilang dagdag na kita at suporta sa pang-araw-araw na pangailangan, kasabay na pagsusulong ng mas matatag at tinabling lokal na ekonomiya. Dumalo rin sa aktibidad ang mga kawani ng MCDO at mga miyembro ng Sangguniang Bayan na sina Konsehal Stalwart Joseph Benedito, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Nathan Sam Lacanilaw at tiga ng Barangay President Georgialine Joy Quachon. Ayon sa pamahalang munisipal, magpapatuloy ang papatupad ng mga programang pangkabuhayan bilang bahagi ng advokasya ni Mayor Benedito sa inklusibong kaunlaran at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga taga Brooks Point. Mula sa Mainit Elementary School, ako po si Clarice Jane Alcosaba, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Clarice. Palarong Panlalawigan 2025, tampok sa Local School Board Meeting. Alamin natin ang buong detalye kay MES News Reporter Chloe Yvonne Piñaranda. Balitang Bayan. Isinagawa ang Local School Board Meeting noong Biyernes, Enero 9 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtob, Brooks Point, Palawan ang pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. Layunin ng pulong na talakayin ang mga paghahanda ng lokal na pamahalaan kaugnay ng nalalapit na palarong panlalawigan bilang bagay ng pagsuporta sa pagpapaunlad ng sports at talento ng kabataang atleta ng bayan. Tinalakay sa pagpupulong ang mga plano para sa pagsasanay ng mga atleta mula sa panahon ng training hanggang sa aktwal na kompetisyon na gaganapin sa February 9 to 30 sa Batarasa, Palawan, kasama rin sa mga napag-usapan ang mga kinakailangang suporta tulad ng akomodasyon, travel allowance, gastusin sa gasolina, pagkain at iba pang logistikal na pangangailangan upang matiyak ang maayos at organisadong paglahok ng delegasyon ng Brooks Point. Dumalo sa pulong sina Municipal Treasurer Emma S. Tabangay, Municipal Accountant Sinya B. Saya, PSDS Dr. Paterno S. Marquez Jr., kasama ang mga kasapi ng DepEd committees at mga kinatawan para sa palarong panlalawigan. Ayon sa pamahalang munisipal, magsisilbing gabay ang mga napagkasunduan upang matiyak ang maayos na paghahanda at mapalakas ang tsansa ng mga atleta ng Brooks Point na magtagumpay sa nalalapit na palaro. Mula sa Mainit Elementary School, ako po si Chloe Yvonne Piñaranda, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Chloe. Samantala, BAC at mga kawani ng LGU, tinalakay ang bagong patnubay sa Procurement Act. Narito ang ulat ni MES News Reporter Aliyah Sama. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang isang orientation hinggil sa pagpapatupad ng bagong Government Procurement Act o Republic Act No. 12009 noong Biyernes, Enero 2026 sa Convention Center ng Public Market, Barangay Poblacion 2. Pinangunahan ng aktibidad ng Bids and Reward Committee o BAC at dinaluhan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang departamento at tanggapan ng munisipyo bilang bahagi ng paghahanda sa maayos na espesyenteng implementasyon
ng bagong batas. Layunin ng orientation sa ipaliwanag ang mahalagang probisyon, proseso at mga pagbabago sa ilalim ng RA 12009 na papalit sa dating Procurement Act na RA 9184. Binigyang diin sa talakayan ang mas pinahusay na mekanismo sa procurement upang matiyak ang transparency, accountability at mas mabilis na paghahatid ng proyekto at serbisyo ng pamahalaan. Alinsunod sa adhikain ng lokal na pamahalaan na mapabuti ang pamamahala at paggamit ng pundo ng bayan. Sinimulan ang programa sa panimulang pananalita ni Municipal Budget Officer at BAC Chairperson Jimalo Soriano, habang pinangunahan naman ni MDRRMO at BAC Vice Chairperson Engineer Maud Ryan R. Miranda ang masusing talakayan ng workshop. Ipinaliwanag na ang RA 12009 ay sasaklaw sa procurement ng good, infrastructure, project at consulting service ng pamahalaan, kabilang ang mga ahensya ng National Government, SUCs, GOCCs, GFIs at mga lokal na pamahalaan bilang hakbang tungo sa mas epektibo at responsableng pamumuno sa Brooks Point. Mula sa Mainit Elementary School, ako po si Aliyah Sama, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Aliyah. Susunod, social work interns ng WPU. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni MES News Reporter Shania Rapa Budesa. Balitang Bayan. Mainit na tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina MSWDO Head Rinaldo Bacusa at MSWDO Staff Pia Gaboco ang mga social work interns mula WPO Puerto Princesa kasama si WPO Field Instructor Cecil Joy Ivina. Ito ay isinagawa ngayong araw ng Biyernes, Enero 2026 sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing courtesy visit ay isinagawa upang formal na ipakilala ang mga particular students kay Mayor Benedito at upang ipaalam din ang itatagal na araw ng kanilang on-the-job training sa ilalim ng opisina ng Municipal Social Welfare and Development sa LGU Brooks Point bilang kanilang requirement o kailangang isumiti para sa kanilang napiling prosesyon. Ang WPO Puerto Princesa ay nakipagtulungan at nakipag-usap sa opisina ng MSWDO Brooks Point para sa particular purpose ng 10 social work graduating students hanggang sa matapos nila ang nakalaan na oras para sa kanilang internship. Mula sa Mainit Elementary School, ako po si Shania Rapa Budesa, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rapa. Samantala, MPOC First Quarter Meeting matagumpay na idinaos. Narito ang ulat sa atin ni MES News Reporter Kaylin Chloe Paguyo. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng Municipal Peace and Order Council ang kauna-unahang pagpupulong para sa first quarter ng 2026 sa Conference Room, New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, Enero 7, 2026. Pinangunahan ang pagpupulong ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Katuwang si Vice Mayor Attorney Mary Jane Feliciano, kasama ang mga heads at kinatawan ng konseho. Tinalakay ang pagpupulong ang mga mahalagang paksa kabilang ang Breakdown of Peace and Order Fund 2026, Breakdown of Public Safety Fund 2026, at ang pag-aproba sa Confidential Fund 2026 na nagkakahalaga ng 4,800,000 na nasa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan. Na napag-usapan din na ang mga resolution ukol sa regular na schedule ng pagkasanib na pagpupulong ng MPOC at MADAC at pagpapatibay ng Executive Order Number 73, 73A at 73B ng Serya 2025. Ayon sa MPOC, naging maayos at matagumpay ang unang pagpupulong ng taon kung saan naiparating ng bawat dumalong opisyales at kinatawan ang kanilang mga agenda na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan at kaayusan sa Brooks Point. Mula sa Mainit Elementary School, ako po si Kaylin Chloe Paguyo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kaylen. MCDC regular meeting dinaluhan ni Mayor Benedito sa ulat ni MES News Reporter Chloe Yvonne Piñaranda.
Balitang Bayan. Isinagawa ang Municipal Cooperative Development Council o MCDC monthly regular meeting at team building activity noong Biyernes, Enero 9, 2026, alas 2 ng hapon sa conference room ng Mayor's Office, ikalawang palapag ng New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Dumalo sa pulong ang mga opisyal at kinatawan ng iba't ibang kooperatiba sa munisipalidad kung saan nagbigay ang inspirational message si Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang honorary chairperson ng MCDC. Pinangunahan ng pulong ni MCDC Chairperson Gina Q. Kimatna La Orquesa Farmers Agriculture Cooperative habang nagtala ng mga kaganapan si MCDC Secretary Edna B. Villanueva at nagbigay ng welcome message si MCDO Focal Person Marilu S. Cruz. Tinalakay sa pagpupulong ang regular na agenda kabilang ang roll call ng nakaraang minutes at meeting proper kasabay ng mga team building activities gaya ng bingo, socials at exchange gift. Nagtapos ang programa sa closing remarks ni MCDC Vice Chairperson Shirley V. Valdistamon at pinangasiwaan ng host si Joenald S. Magallanes. Layunin ng aktibidad na higit pang patibayan ng kaugnayan, kooperasyon at sama ng mga kooperatiba sa Brooks Point para sa mas maayos na pagtutulungan at serbisyo sa komunidad. Mula sa Mainit Elementary School, ako po si Chloe Yvonne Piñaranda nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Chloe. Samantala, Mayor Benedito pinanguna ng PTA oath-taking ceremony ng Palsyo Brooks Point. Narito ang ulat ni MAS News reporter Clarice Jane Alcosaba. Balitang Bayan. Sinagawa ang PTA oath-taking turnover at inauguration ceremony ng bagong halal na opisyal ng Parent Teachers Association o PTA ng Palawan State University Brooks Point Campus noong Lunes, December 22, 2025 sa Palso Brooks Point Gymnasium, Sitio Suring, Barangay Pangabilyan, Brooks Point, Palawan. Layunin ng aktibidad na formal na manumpa ang mga bagong opisyal at maisagawa ang maayos na paglilipad ng tungkulin mula sa dating panbunuan bilang bahagi ng pagpapalakas na ugnayan sa pagitan na paaralan at PTA. Sinimula ng programa sa panalangin at pambansang awit, sinundan ng welcome remarks ni Den Hanley Itahan ng Dilsor Cluster. Binasa ni outgoing PTA President Bonifacio Arrocel ang listahan ng mga bagong halal na opisyal bago pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang panunumpa. Nagbigay naman ng acceptance message si bagong PTA President Arman T. Marinces Sr. kasabay ng turnover ng mga dokumento at responsibilidad. Sa ikalawang bahagi, isinagawa ang inauguration at blessing ceremony na kinakabilangan ng scripture reading, prayer of blessing, sprinkling of holy water at ribbon cutting na pinangunahan ni Den Taha at Mayor Benedito katuwang ang outgoing PTA officers. Nagtapos ang programa sa closing remarks ni outgoing PTA Vice President Jennifer Ilichauco at isang photo opportunity bilang opisyal na pagsisimula na bagong pamunuan ng PTA. Mula sa Mainit Elementary School, ako po si Clarice Jane Alcosaba, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Clarice, at BPNHS Principal Edgardo Mutya, formal na nagpakilala sa lokal na pamahalaan. Balitang hatid sa atin ni MES News reporter Alia Sama. Balitang Bayan. Malugod na tinanggap ng pamahalaang bayan ng Brooks Point si Principal 3 Edgardo C. Mutya, bagong punong guro ng Brooks Point National High School sa lobby ng New Municipal Hall, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Huwebes, Enero 8, 2026, aktibidad ay isinagawa bilang formal na courtesy call upang ipakilala ang bagong leader ng paaralan sa lokal na pamahalaan. Pinamunuan ni Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo ang courtesy call bilang kahalilin ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Katuwang ang mga guro mula sa Brooks Point National High School. Sa pagkakataong ito, ipinahayag ni Administrator Lacandazo ang buong suporta, pamahalaan na pamumuno ni Principal Mutya at sa mga nalalapit na proyekto sa programa ng paaralan. Ayon sa pamahalaang lokal, layunin na ang naturang pagtanggap na patatagin ang ugnayan ng Brooks Point National High School at pamahalaang bayan at masiguro ang maayos na implementasyon ng mga programa para sa ikauunlad ng paaralan at kabataan ng Brooks Point. Mula sa Mainit Elementary School, ako po si Alia Sama, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Maraming salamat, Aliyah. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programang Talakayang Bayan, ako po si Daryl Shane Merigia Sandy. At ako naman po si Charles Draven B. Sama. Kami po muli ang Mainit Elementary School o ang INAS News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan!